Fernando Ding, Emerson Ernesto, Tomas, Leoncia, Rodolfo, Eduardo, Stefan, D, Tin, Felisa, Roberto, Amersolo, Benjamin, Arnel, Lucino Sr. and Jr., Horita, Rayana, Soyla, Espiritu, Jimmy, Aida, Michael, Anita, Loretta, Marta, Isabel, Luisa, Crispin, Jamie, Teopilo, Sabelo, Pasencia, Lucia, Martina, Guillermo Jr., Silvia, Leonida, Clara, Rosemary, Avelino, Reynaldo, Epipanio Sr., David, Jose, Rafael, Panyo, Joshua, Cecilia, Epipaños Jr., Euprasias, Segundina, Corazon, Danilo, Boy, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Mikey Maris, Benson, Johnson, Jaira Monique, Ricardo, Rosita, Susan, Cora, Edwin, Grace, Efrensinho, Ereberto, Marcelina, Ernesto, Maria Laila, Rebecca, Virgilio, Jerry, Leonila, Eutikyo, Amado, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsilod po ang lahat, ating pong darasalin ang panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Katamis-tamisang naming mahal na pong Jesus Nazareno, Diyos, at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero, ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit at kaharian. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong maupo.
Isama rin po natin para sa kapayapaan Nina Agustina Leticia.
Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating itarangan. Sa gisag ng kalayaanan, ng muling pagkakuluhan, ni Jesus na aming mahal. Kapag ako'y naitaas, nakikit ko ang lahat. Sa akin ay makaharap, upang sila ay maligtas. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangan. Sa gisag ng kalayaanan, ng muling pagkabuhay, ni Jesus na aming mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, o mas kilalang Mahal na Poong Nazareno. Kung paanong siya na Diyos na totoo ay naging taong totoo, lahat ng naranasan ng tao ay naranasan ni Jesus mula sa kanyang pagsilang, sa pagiging bata, hanggang sa kanyang buhay ng paglilingkod, sa pag-aalay ng buhay, sa pagpapagaling sa iba't ibang sakit o karamdaman, sa hulihan sa kanyang pagpapasa ng krus at kamatayan sa krus. Pinatunayan niya ang pag-ibig sa atin sa lahat ng karanasan niya. Kaya nga, upang maging marapat tayong gumanap sa ating gagawing banal na pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Ngayon ay sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, mga taong tinulugan niya, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Iyan, Panginoong Diyos, Inang langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Ginoong Diyos, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo aming kahilingan. Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kastasan, ikaw lamang, Kristo, Ginoon. Ng Diyos Ama, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginawa ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila ay pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi na namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadapat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalan nila'y ang Diyos, ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso'y nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibasa ay Diyos siya'y mahabagin, ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahil sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin, kung siya'y may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa araw nga pong ito ay pinagdiriwang natin, espesyal at natatangi sa ating mga Pilipino, ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, o mas kilala sa Poong Nazareno. Binanggit ko po natatangit, it's special sapagkat ito'y bahagi ng ating kasaysayan. Sa totoo lang, tayo lang nagse-celebrate sa buong mundo ng Poong Nazareno. Tulad din, sa araw pong ito ay sinisimulan ang pagsasyam sa karangalan din ng kapistahan ng Santo Niño na hindi rin sineselebrate sa ibang bahagi ng mundo, kundi tayo ring mga Pilipino na mauugat, sabi nga natin, sa ating bahagi ng ating kasaysayan at ng ating pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, binibigyang diin ngayon sa kapistahan ng Jesus Nazareno ang pagpapakasakit at pag-aalay ng sarili ni Jesus na nilalarawan ng kanyang pagpapasa ng krus, ang larawan, ang mukha na hirap at pagod at sakit. Kung paano na sa panong ito, sa mga araw na ito, pinagdiriwang pa rin po natin ayon sa tema kung paano na yung panahon ng Pasko. Tutusin po hanggang bukas po ang liturgy, Christmas time. Nakapaloob yung nga po, yung ikasyam ng Enero ng kapistahan ng Poong Nazareno. Ngunit alam nyo, kung titingnan po natin na mabuti, pagninilaya natin, narinig po nyo ang bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko mula kay San Juan, nagpapahiwatig ng katotohanan kung bakit kailangan nating gawin o gunitain ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus.
Sinabi nga ni Jesus ng ating Panginoon sa bahagi ng Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung paano na upang maganap o matupad ang kaloobang ito ng Diyos, minarapat niya na ang kanyang anak na Diyos na totoo ay naging taong totoo. Siya'y ipinaglihi, isinilang, naging sanggol, naging bata, hanggang sa araw na iyon ng kanyang ganap na pagtupad sa kalooban ng Ama, ipadama ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Mga kapatid, bahagi ng buhay pananampalataya nating mga Pilipino ang pamimintuho sa imahen ng Nazareno sapagkat nakikita natin na si Jesus mismo ay nakikiisa sa ating mga hinagpis, sa ating mga pagdurusa, sa ating mga suliranin, sa ating mga problema, sa ating mga pinapasang krus sa buhay. Siya ay naparito upang ipakita, ipamalas, iparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang gawa, at sa hulihan, pag-aalay ng sarili. Ang kapistahan ng Poong Jesus na Nazareno dapat maging paalala nawa sa atin na sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay, ang bawat pagpapakasakit ay magdadala sa atin sa pagkilala kay Jesus, ang mukha ng awa, ang Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, kung paanong sana maging isang paalala sa atin, na kung hinarap at niyakap mismo ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sariling paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan para sa atin. Ito rin ang dapat na maging kalooban natin sa pagharap sa mga problema, sa mga alalahanin at pasanin sa buhay. Nakalulungkot lamang na madalas iniiwasan, nilalayuan, tinatakbuhan natin madalas ang mga pagsubok na bahagi ng buhay ng tao. Madalas ayaw nating maghirap, ayaw nating magsakripisyo. Gusto natin maging madali ang buhay, maging magaan ang ating mga pinapasan, na magdanas ng paghihirap. Alam niyo, nakababahala kahapon po, ilang beses ko na, ewan ko nakikinig o nanonood kayo ng mga balita. Kahapon, isa sa ilang beses kong yung binalita, isang 17 years old na ina, ibinenta niya yung kanyang anak kasi silang pa lamang mga 4 months. Binenta niya yung kanyang anak online. At 2 beses. Yung una, bago pa siguro isilang, nakaplano na nila ibenta. Di sa isang interview, sabi niya, pang matrikula daw niya. Ang buhay kalakal. Negosyo.
isa lang to sa makikita natin na madalas gusto ng tao maging madali ang buhay. Easy money, hindi ka na dapat maghirap. Ilang mga tao na mahuli na nag-i-snatch, nandudurok, nangu-hold up. Pag tinanong, bakit mo ginawa yun? Kasi nagigipit ako. O walang makain nyo. Sa madaling salita, nasanay o nasasanay ang tao, nasasanay tayo na iwasan, layuan, takbuhan, ang paghihirap, ang pagsasakripisyo. Kung paano na ito ang magandang paalala sa atin, ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. Libo-libo, milyon-milyon sa totoo lamang sa buong Pilipinas. At nilalarawan dito sa pagbabalita ang debosyon ng mga tao sa paghalik, sa pagsampa, sa pakikipag sa araw na ito, 9 na oras na pipila, na hindi kumakain, hindi umuupo, at kung ano-ano pa. Pero hindi naman, ito lamang ang hinihingit inaasahan sa atin. Ilang oras o isang araw, 2 araw na sakripisyo, kundi yung kahandaan natin, na maging bahagi ng ating buhay, ang pagkilala at pagtanggap sa mga ito, kung paanong ipinamalas ng ating Panginoon, kung paano siya mismo ay isinakatuparan ito para na rin mismo para sa ating kaligtasan. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Ito yung bahagi ng mga binitiwang salita ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Inihambing ni Hesus ang kanyang sarili. Kung paano hanggang pagkamatay sa krus, doon sa ahas na tanso na itinayo ni Moises doon sa ilang. Narinig po natin doon sa unang pagbasa, katigasan ng ulo ng mga Israelita. Sawan-sawa na sila, pagod na sila, nagsasakripisyo sila. Inalis nga kami doon sa pagkabihag sa amin sa Ehipto para dalhin lamang kami dito sa disyerto. Sawan-sawa na kami dito. Kaya pinarusahan sila ng Diyos na natuklaw, lumabas yung ahas. Kaya nga nung sa hulihan nagsisi yung mga tao at nakiusap kay Moises, idulog sa Panginoon na patawarin sila. Kaya nga ang bilin ng Diyos kay Moises ay gumawa ng tansong ahas. At habang itinataas niya ang tansong ahas na ito, ang sino mang matuklaw ng ahas ay gagaling. Kung sino man ang tumingin sa ahas, naligtas mula sa kamandag. Ngayon, kung sino man ang titingin sa krus ni Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung pinakabuod ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ang Diyos ay hindi nananatiling malayo sa ating pagdurusa, kundi pinasan niya siya mismo, pinasan niya ang krus. Binuhat niya ang ating krus kasama natin.
Ang krus, hindi lamang tanda ng kahihiyan, kundi ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan po natin yon. Ang krus na ating nakikitang pasampasan ni Jesus. Ang krus na pinapasan natin sa araw-araw nating buhay ay pagpapaalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa gitna ng lahat, sabi nga ng ating daing, ng ating reklamo, sa kabila ng pagkadapa sa buhay, katulad ng mga Israelita sa ilang, nariyan ang paalala sa atin. Ulit-ulit na ipinaalala sa atin, mahal kita. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, hindi kita tatalikuran. Hindi niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sabi nga ng Panginoon na parito ko, hindi upang hatulan ang daigdig, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung paano ang tunay na lakas ng poong Nazareno, hindi ang anyo ng krus, hindi ang mabigat na pasaning krus, kundi ang pag-ibig na handang dumanas ng lahat para sa atin. At ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin, ang pinapasa nating krus. Hindi lamang mas magiging magaan, talagang magiging magaan kung tatanggapin, haharapin at yayakapin natin ito ng buong buo. Sapagkat alam natin na hindi tayo nag-iisa sa pagpapasa ng ating krus, kundi tayo ay tinutulungan, hinahatian ng Panginoon sa pagdadala ng krus. Ito ang totoo at pinatunayan niya ito mismo sa kanyang hindi lamang pagpapasan, kung hindi ng pagtanggap ng kamatayan sa krus. Sama-sama sana ang lahat na libo-libo at milyong-milyong mga deboto ng Nazareno na hindi lamang ilang oras, kundi sa buhay, sa pagharap sa araw-araw na buhay, ang hamon na pasanin ng buong buo ang krus bilang tanda ng pag-ibig na ipinadama sa atin, na ibalik natin ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus. Ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Ating tutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus
na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawain Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawain Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay upang sila'y maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, alak at pinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa.
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ang krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasya sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanalig ang sumuway sa iyo. At sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yun lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yun lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay sa iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa niliyo naming Papa at Dennis, naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Mga kapatid, buong pagtitiwala, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming tulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbaten tayo.
Narito si Jesus, siya na nagpakasakit at nagaling ng buhay para sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama na, o Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa pagdiriwang natin sa araw na ito ng kapistahan ng pong mahal na pong Nazareno. Maraming salamat po na pinangunahan ng ating mga kapatid na ang sa Advincula at Trilesian family sa pangunguna po sa pag-aalay sa karangalan ng mahal na pong Nazareno. At nabanggit ko rin po ngayon din ang unang araw po ng pagsisyam sa karangalan ng mahal na Senyor Santo Niño na pinangunahan naman ng pag-aalay ng Apostolado ng Panalangin, Legion of Mary at Sub-Parish Pastoral ng San Martin na pinangunahan din ng Hermanidad ni Riley Ezekiah Bisperas at ang kanyang pamilya. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pagpapala na nagmumula sa ating poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibintuho ka namin. Para ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati panalangin.